Ang nakaraan kung saan ang sigaw ni Goku ay yumanig sa kalangitan. Hindi sigaw ng sakit kundi sigaw ng galit at matinding determinasyon. Ang mga natitirang lakas mula sa sakripisyo ni Vegeta ay umago sa kanyang loob. Sumabog ang kapangyarihan, walang pagpipigil. Lumawak ang liwanag, nilamon ang buong kalawakan. At nang ito'y mawala, nakatayo si Goku sa isang anyong hindi pa kailanman nakita ng sinuman. Isang mas pinasiksik na ningning, parang buhay na ginto, humihinga ng purong determinasyon. Samantala, ang Grand Priest ay nagliliyab sa galit, itinutulak ng iisang layunin, wasakin ang lahat. Kadiliman sa rurok ng kawalan ng pag-asa. Liwanag sa sukdulan ng paninindigan. At ngayon, magsisimula na ang huling sagupaan. Natahimik ang buong arena. Pagkatapos, may isang nagsalita sa nanginginig na tinig. Paano? Paano niya naabot ang ganitong antas ng kapangyarihan nang wala ang kwintas? Sumagot si Whis, kalmado ngunit seryoso. Malinaw na ang kapangyarihan ng ama ni Zeno ang naging pangunahing dahilan. Ngunit ang kinababahala ko, hindi lamang iyon. Ang katawan niya ngayon ay nagdadala ng pinagsamang enerhiya ng mga magulang ni Zeno. Dati, ang kwintas ang bumabalanse ng daloy ng kapangyarihan. Ngayon na wala na iyon, nakasalalay na ang lahat sa tibay ng kanyang katawan. Bahagyang kinuyam ni Gohan ang kanyang kamao at idinagdag. Sana lang, kayanin niya. Sa kabilang panig, ngumiti ang Grand Priest, isang ngiting puno ng pangungutya. Ang daming ingay para sa isang taong wala na ang kanyang kwintas. Inalis ko ang palamuti mo, at wala nang natira kundi ilusyon. Isa ka na lamang na bigong eksperimento. Kalmado at matalim na sumagot si Goku. Ang nag-iisa mong pagkakamali, iniisip mong ang kapangyarihan ang sukatan ng tagumpay ng isang eksperimento. Kaya hindi mo mauunawaan kung bakit malapit na kitang durugan ngayon. Biglang nagalit ang Grand Priest at sumugod, isang suntok na hindi makita, hindi masundan. Ngunit hindi ito nakatama. Hindi lamang umiwas si Goku, naglaho siya. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likuran ng Grand Priest. Isang malakas na suntok, tumama ang kamao niya sa leeg nito. Isang mahinang tunog ng pagkaputol ang umalangaw-ngaw sa buong arena. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Tumigil ang paghinga ng karamihan. Nakapilipit ang leeg ng Grand Priest sa isang hindi natural na anggulo. Ngunit siya'y tumatawa. Isang basag, baliw na halakhak ang pumuno sa paligid. Tiningnan siya ni Goku at malamig na nagsalita. Ang tawang iyan, ay echo ng iyong huling takot. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Lalong lumakas ang halakhak ng Grand Priest at sinabi niya, ipapakita ko muna sa'yo ang tunay kong anyo, pagkatapos, saka natin malalaman kung sino ang matitirang nakatayo. Habang siya'y tumatawa na parang baliw, isang nakakatakot na itim na aura ang sumabog palabas. Kumalat ang kadiliman, isang presensyang nakakasakal, na tila inuuna pang pigilan ang kaluluwa bago ang katawan. Matatag siyang tiningnan ni Goku at sinabi sa matibay na tinig. Sana tapos ka na sa palabas mo, dahil hindi ko na kayang panoorin ang ganitong uri ng pagbaluktot. Sumagot ang Grand Priest, may halong panunokso. Huwag kang magmadali, Goku. Hindi ka naman yung tipong magsusugal gamit ang buhay ng mga kaibigan mo, hindi ba? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at sa isang iglap, napunit ang langit. Isang napakalaking bitak ang bumukas, naglalabas ng napakabigat na presyon na nagpayanig sa lupa. Ngumiti siya ng mapanlinlang. Maging magalang tayo, ang mga kaibigan mo at ang planeta mo ay mananatiling ligtas, pansamantala. Siyempre, hanggang matapos kita. Natahimik ang lahat. Mahinang bulong ni Krillin, halos hindi na makalabas ang boses. Bitag ito. May tinatago sila. Muling nagsalita ang Grand Priest, mas mapang-udyok. Halika na, Goku. Huwag mong sabihing nagsisimula ka ng matakot ngayon. Sa sandaling iyon, naglaho si Goku. Bigla na lang, ang kamay niya ay mahigpit nang nakahawak sa panga ng Grand Priest mula sa harap, ang mga daliri niya'y bumaon ng marahas. Ganap na kahihiyan. Sa nakakatakot na kalmadong tinig, sinabi ni Goku. Hindi na nanalo ang dilim dahil mas malakas ito, kundi dahil umaasa itong magdadalawang isip ang liwanag. At saka, isang direktang headbutt.
Isang pagyanig na nagpang-inag maging sa kalawakan. Itinaas ni Goku ang Grand Priest gamit ang isang kamay, nakabitin ito sa ere. Matatag ang kanyang mga mata. At hindi ako magdadalawang isip. Ngumiti ang Grand Priest kahit nakabitin at sinabi, "Huling beses ko nang sasabihin, huwag mo akong pilitin gamitin ang buong lakas ko. Masisira ang planetang ito, Goku." Sa isang iglap, isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa palad ni Goku. Tinamaan nito ang Grand Priest ng buong puwersa, itinulak siya diretso papasok sa makalangit na bitak. Mabilis na lumingon si Goku sa lahat, lalo na kay Zeno. "Manatili kayo dito. Ang laban na ito, magtatapos sa paglilinis ng kadilimang ito." Sandaling huminto ang kanyang boses, ngunit nanatiling matatag. "Kahit alam kong kapalit nito, ang sarili kong buhay." Biglang sumugod si Goku. Parang isang bulalakaw, bumulusok siya papasok sa crack. Dahan-dahang nagsara ang siwang hanggang sa tuluyan itong naglaho. Nang marinig ni Gohan ang mga salita ng kanyang ama at ang banta ng Grand Priest, nanginig ang kanyang puso. Sigurado ako, gusto ng Grand Priest dalhin si Papa sa dimensyong iyon para ikulong siya. May tinatago siyang plano. Ilang minuto pa lamang ang lumipas mula nang habulin ni Goku ang Grand Priest, nang may nangyaring hindi inaasahan ng kahit sino. Isang liwanag mula sa langit ang bumagsak, punit ang atmosfera ng mundo, na para bang mismong kalangitan ay bumukas. At nang mawala ang liwanag, nakatayo roon ang lahat ng Kai-Ocean na dating nakakulong sa palasyo ng Grand Priest. Nakahanay sila. Iba't ibang aura, magkakaibang enerhiya, ngunit iisa ang presensyang nangingibabaw. Ganap na kamangha-mangha, may mga bulong. Napasinghap ang ilan. Namilog ang mga mata ng lahat. Ngunit ang pinakamalaking gulat ay nasa mukha ni Whis. Dahan-dahang lumaki ang kanyang mga mata. Parang huminto ang kanyang paghinga. Ang Kai-Ocean ng Universe 7 ay buhay. Ang Kai-Ocean na namatay, na ang kamatayan ang naging dahilan ng pagkawasak ni Beerus, ay muling nabuhay, na para bang hindi siya kailanman namatay. Isa sa kanila ang humakbang paabante, tila siya ang pinakamatanda. Bahagya siyang yumuko at nagsalita sa kalmadong tinig na may bigat. "King Zeno, nasaksihan namin ang lahat mula sa simula. Ang mga hadlang ay naalis na, at ngayon, narito kami upang tuparin ang hiling." Nanginig ang hangin. Walang nakaunawa, anong hadlang? Anong hiling? Kasabay nito, sa ibang dimensyon. Lumampas na sina Goku at ang Grand Priest sa hangganan ng persepsyon. Ang kanilang bilis ay hindi na paggalaw, kundi pagkapunit ng mismong distansya. Banggaan. Pagkahiwalay. Muling banggaan. Bawat suntok ay naglalabas ng shockwave na nagpapahati sa dimensyon, na para bang ang espasyo at oras mismo ay dumadaing sa bigat ng kanilang kapangyarihan. Sa Earth, bumaba si Whis, kasama si Gohan. Humakbang si Whis pasulong, kalmado ang tinig. "Paano kayo muling nabuhay?" Gumalaw ang Kai-Ocean ng Universe 7, ngunit bago pa siya makasagot. Humakbang muli ang pinakamatandang Kai-Ocean. "Ang totoo, kami ang nagbalik sa kanya." Tahimik ang lahat. Nasaksihan namin ang lahat mula sa simula. Hindi kami nakialam. Hindi kami nagkamali, at hindi kami nakalimot. Naghintay kami, hanggang sa sandaling ang palasyo ay maiwang walang bantay. Nagpatuloy siya. "Bilang mga Kai-Ocean, mayroon kaming kapangyarihan, kung kami ay magkakaisa, na ibalik ang buhay ng isang nilalang. Isa lamang. Iisang pagbabalik, kung lahat kami ay magkasundo." Nanginig ang paghinga ng lahat. Idinagdag ng isa pa, mas mababa ang tinig. At palihim, inalis namin ang mga selyong inilagay ng Grand Priest sa Super Dragon Balls. Biglang tumama ang gulat sa lahat. Nagpatuloy siya. Karaniwan, maaari lamang silang gamitin isang beses bawat 10 taon. Ngunit matapos naming alisin ang selyo, tila sila'y muling isinilang. Sandaling tumigil, at saka sinabi. "Ngunit para magamit sila ngayon, kailangan ng isang huling susi. At ang susi na iyon, ay laging nasa Grand Priest, o sa isa sa kanyang mga anak." Dahan-dahan silang tumingin kay Whis. Isa sa kanila ang nagsalita. "Iyon ang dahilan kung bakit kami narito, para sa iyo." Biglang humakbang si Gohan pasulong, matalim ang boses. "At ano ang balak ninyong gawin ngayon?" Malamig ang naging sagot.
Ang usapang ito ay hindi para sa'yo, Gohan, kundi para kay Whis lamang. May nauna ng kasunduan. At may mga mensaheng dumating mula sa mga kaluluwang nawala ng buhay. Lahat sila'y sumang-ayon sa desisyong ito. Walang ibang dapat makaalam ng lihim, maliban kay Whis. Muling humakbang si Gohan, nanginginig ang kamao. Kahit papaano, kaya ninyong maglakbay sa pagitan ng mga dimensyon. Kung ayaw ninyong magsabi ng totoo, dalhin ninyo ako sa ama ko ngayon din. Sumagot ang Kaioshan ng Universe 7, may babala ang tinig. Mapanganib ang mga sinasabi mo, Gohan. Kapag nakita tayo ng Grand Priest, mabibigo ang plano. Walang sino man ang maaaring lumapit sa kanya ngayon. Hindi sumagot si Gohan. Sa halip nagbago siya. Sumabog ang kanyang enerhiya. Nagliyab at nagbago ang kanyang anyo. Napunit ang hangin sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinutok ang lakas sa Kaioshan ng Universe 7. Ang kanyang boses, kalmado ngunit nakakatakot. Huling beses ko na itong sasabihin. Dalhin ninyo ako sa ama ko. Ngayon na, sandaling katahimikan. Wala nang ibang salita na narinig kay Gohan, kung hindi, papatayin kita sa pangalawang pagkakataon. Napasinghap ang lahat. Natulala si Piccolo. Napatigil si Krillin. Hindi makapagsalita si Chi-Chi. Mabilis na humakbang si Whis. Gohan, sandali, intindihin muna natin ang hiling. Pinutol siya ni Gohan. Basag ang tinig, ngunit matatag. Hindi maaari. Hindi ako mananatili dito at maghihintay. Kung mawala ng lakas si Papa, kung mahulog siya sa bitag, mas gugustuhin kung mamatay doon kaysa marinig ang balita ng kanyang pagkamatay mula sa malayo. Lumalim ang katahimikan. Pagkatapos, humakbang ang pinakamatandang Kaioshan. Kung ganoon, ikaw na ang pumunta. Kami na ang bahala sa hiling, kasama si Whis. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Zeno, puno ng kasabikan, hawak ang kwintas. Sandali, sasama ako. Baka makatulong ito. Nagkatinginan ng mga Kaioshan. Isang maikling sandali ng pag-aalanlangan. Pagkatapos, tumungo ang isa sa kanila. Walang problema, sana'y magtagumpay ang plano. At sa gitna ng tumitinding tensyon, nagsimula na ang susunod na yugto ng kapalaran. Dito na nagtatapos ang Part 11. Subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.